Okay? So dito po, nais ko pong sabihin sa inyo na ang ating Panginoong Hesus Kristo mismo ang nagsalita. The Lord Jesus Himself said this. Siya po ang nagsabi nito sa kanyang mga disciples that if any man will come, ang sabi niya, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Kanina po, sinabi ko sa inyo that the best thing that we can do in this life is to follow Christ. To always follow Christ. Because in following Christ, you will never go wrong. But to follow Christ is not an easy thing. Yung sumunod tayo sa Panginoon, hindi po madaling bagay po yan. Alam nyo, ang Panginoong Jesus, no doubt, no question, that the main reason why He came is to seek and to save that which was lost. And I believe, agree po kayong lahat dyan. To all our viewers, it is always good to emphasize, especially to our friends, that the reason why Jesus Christ came, more than sa lahat ng posibleng reason, it is because it is for the purpose of saving mankind. Yun po mga kapatid, wala pong question doon. Malinaw na malinaw po. It is very clear that Jesus Christ came to save us. Kaya nga dapat ang bawat isa, isecure na po natin ang ating kaligtasan. We should secure our salvation because salvation is the most important thing in life. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? For what shall a man give in exchange for his soul? It means to say that our soul is very precious in the sight of God, and the proof that our soul is precious, just try to imagine the sacrifice of our Lord Jesus Christ. He came to earth, He humbled Himself, He died on the cross, He did everything. He sacrificed Himself, mga kapatid. Sapagkat importante ang kaluluwa natin. At malinaw po ang sabi ng Bible that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Don't forget our accountability. Yes, the Lord Jesus Christ gave Himself. He died on the cross for us. Siya po'y namatay, nalibing at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Pero wag po nating kalimutan na may human side, na may human accountability. Sapagkat ang ating pong Panginoon ay nag-offer, ang ating pong kapasyahan ay importante for us to enjoy His 100% work of redemption. So, dito po sa ating magiging pag-aaral, especially if you are already saved, okay, kung sinasabi natin na saved po tayo, what I want you to realize is the importance of following Christ in our lives. Sapagkat hindi lamang po siya naparito upang iligtas tayo, ang ating Panginoong Kristo ay naparito upang sundan natin ang kanyang yapak, to follow His footsteps. So, ngayon po sa ating magiging emphasis, ating bibigyan po ng pansin ang halaga ng pagsunod sa ating Panginoon. Ito ang pinakamainam na magagawa natin, ang sumunod po tayo sa Panginoon. But again, to follow Christ is not an easy thing. Ang sabi nga po, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Mga kapatid, mga minamahal, ang ating pong napakagandang mabigyang pansin sa katotohanan na sa buhay na ito, hindi po ang pagsunod sa mundo ang magbibigay ng totoong saya sa buhay mo. Hindi po ang mainam na buhay ay ang sunod-sunuran ka sa mundong ito, kundi ang pinaka masaya at secure na buhay ay ang buhay na sumusunod tayo sa Panginoon. A life surrendered to Jesus is a life filled with purpose. A life filled with purpose. Peace, mga kapatid. Kapayapaan. At masasabi po nating magandang hinaharap. Ang ating pong pagsunod sa Panginoon ay hindi po magiging blessing o pakinabang sa panahon lamang na ito,
kundi even sa pagharap natin sa Kanya. So mga kapatid, mga minamahal, again, ang ating pong pag-aaralan ay ang pagsunod sa Panginoon. Follow Christ. Number 1, we need to carry the cross. Carry the cross. A follower of Christ must live a life of sacrifice and surrender. That is basically the idea. Nung sinabi pong take up His cross, hindi po literally pagmahal na araw ay magpapasan tayo ng literal na krus. Symbolic po ito, mga kapatid. Ang ibig sabihin, we must be willing to suffer, we must be willing na tayo po ay sumuko sa kalooban ng Panginoon, sapagkat ang ating pong buhay ay dapat maging buhay na suko sa Panginoon at handang magsakripisyo para po sa Kanya. So that is the idea. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, yung hindi raw po nagdadala ng kanyang krus, diba? Hindi raw po karapat dapat sa Kanya. Yan po ang idea ang sinabi ng Matthew chapter 10 and verse number 38. And he that not take his cross and follow it after me is not worthy of me. Mga kapatid, siguro po may mga ilang bagay na po pwede tayong i-consider kung bakit sinasabi ko po na hindi madali yan. Diba? To carry the cross. Sapagkat ito pong takbo ng mundong ito ay masasabi nating pressure sa takbo ng buhay ng mga Kristiyano. Kaya nga tayo may persecution Kaya nga po talagang hindi natin madama na tayo po'y welcome sa mundong ito. Pagka Kristiyano ka at sobrang palagay ka dito sa mundong ito, medyo magsuri-suri din po ng konti. Baka hanggang ngayon, talagang tagamundo pa rin po tayo. If you are a genuine believer, believe me, mga kapatid, this world is not our home. And because of that, talagang sasalungat tayo, sasalungat tayo doon sa agos ng sanglibutang ito. Kaya nga, mag-iba raw po tayo ng pag-iisip. Sabi po ni Apostle Paul, di po ba? If we really want to become acceptable unto God, at yung maging aprobado tayo ng Panginoon, kinakailangan po na laging ma-consider po natin na sa bawat bagay, nanduroon ang go signal ng Diyos. But if you will follow Christ, you should carry the cross. And in carrying the cross, it is not easy. Mabigat po talaga ang laban. Kaya nga po, ang pinaka nagpapabigat sa laban po natin ay ang mundong ito ay kaalit ng Panginoon. Yan po'y malinaw na deklarasyon ng salita ng Diyos, that the friendship of the world is enmity with God. Yan po ay pakikipag-alit sa mundo. Kristiyano ka, talagang in ka sa mundo at talagang parang kaayon ka ng mundo, medyo malaking question mark po yan. Ang sabi po ng Romans chapter 12 verses 1 and 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kung ikaw ay tagasunod ng ating Panginoong Kristo, and if that is your decision in your life that you will follow Christ, then be ready, because we need to carry the cross. Ang mundong ito ay haharapin natin sa kalagayan na makakadama po tayo ng persecution, ng pressure, sapagkat ang mundong ito ay hindi kaayon ng Panginoon. So kung ang mundo hindi umaayon sa Panginoon, ang mga nasa Panginoon dapat hindi rin aayon sa mundo. So yun po ang pagpapakita na hindi yan magaang. Sapagkat humanly speaking, when we talk of, yung reality, when we talk of the reality, ang Kristiyano po, dahil may katawan pa rin, marami pong ini-offer pa rin ng mundong ito, tulad ng lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. Mga kapatid, pero clear ang sinabi po, and he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. Yan po ang sabi ng Matthew chapter 10, verse number 38. Remember? Diba?
So mga kapatid, ang ating pong dapat maging determinasyon is to follow Christ. Ang determination natin, we need to decide to follow Christ, we need to be determined to follow Christ, and we need to be delighted as we follow Christ. Paano po magiging masaya? Mabigat pala talaga, Pastor. Paano po magiging masaya, Evangelist, kung matindi ang pressure? Yes. Mga kapatid, alam nyo po, pag hindi natin na-reach yung level na mag-e-enjoy tayo na sinusunod natin ng Panginoon, hindi po magtatagal yan. Kailangang ma-reach natin ang level ng ating Christian life na kahit na may pasan tayong krus, what I mean to say, kahit na po may pagsasakripisyo, kahit na po talaga matindi ang labanan, mga kapatid, pag hindi natin na-reach yung level na ang Christian life mo, ini-enjoy mo, na ang pagsunod mo sa Panginoon ay enjoyable sa iyo, titiyakin ko, hindi po magtatagal yan. Kaya nga ang paalala natin, dahil ang sabi po, if you really want to follow Christ, take up His cross, ang sabi po. Take up His cross and follow Him. Mga kapatid, carry the cross when it is heavy. Diba? Kahit na po mabigat ang problema, dalhin lang po natin. Of course, ang idea po ng pagdadala natin sa kalakasan ng Panginoon. Let us just take it. If that is the will of God for you, to suffer for His sake, then, sige lang. Di po ba? Okay lang po yan, mga kapatid. Okay? Carry the cross when it is heavy. Carry the cross when it is hated. Di ba? Ibig sabihin, even people will hate you. Just continue on. Stand firm. Be determined. No matter what, whatever it takes, just follow the Lord. Diba? Ginagawa mo kalooban ng Diyos, may nagagalit sa iyo, sunod lang sa Panginoon. Sapagkat mas dapat nating sundin ang Diyos kaysa sa tao. We ought to obey God rather than man, and make sure that we will carry the cross with humility and holiness. Diba? Carry the cross when it is heavy. Carry the cross when it is hated. Hindi po ba? And then, carry the cross with humility and holiness. Carry the cross when it is hard. Ayan. So, merong contribution si Deep Thinker. Kasi nga, hindi siya madali. Ang sinisimbolo nga po ng krus ay sakripisyo. Ang sinisimbolo po ng krus ay suffering. Ang sinisimbolo po ng krus ay mga tiisin po natin alang-alang sa Panginoon. So, mabigat po yan. Mahirap po yan. Kapuputan ka ng tao kapag ka ang Diyos ang sinusunod mo. Hindi ba? Ganyan ang nangyayari. Tayo po kasi natutok sa religion. Kaya nga ang claim po natin, deboto tayo, panatiko tayo, at kapag ka po nakikita natin na parang ang religion po natin ay nakokontra, medyo nagre-react po tayo. Yun po yung pagka hindi ka pa talaga nakakakilala sa Panginoon. Pero kapag ka nakakilala ka na sa Panginoon at na-realize mo na hindi po religion, kundi ito po'y pananampalataya kay Kristo Jesus na nagpakasakit at nagpakahirap sa atin, well, that realization will lead you sa buhay na ang talagang pinangahawakan mo na ay ang ating pong Panginoon. Na magalit man po. Okay, sino po sa inyo? Nasa karanasan po ninyo? Because ang kaagad, naiisip po ng mga tao, particularly sa usapan ng religion. Pag ikaw ay na-save, pag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, pag na-realize mong hindi religion ang kailangan po ay ang tamang relasyon sa Panginoon. Nung ikaw ay nanampalataya, ano po ang naranasan mo? Di ba na-atake ka? Di ba na-akusahan ka? Di ba na-accuse po tayo? So tapos, pinersecute po tayo. Why? Kasi maliwanag po na ang talagang persecution natin ay dahil sa mga nag-iisip na parang ang buhay sa usapan po ng buhay sa Panginoon ay pagiging deboto sa religion. The Apostle Paul is actually a very good example that after he experienced Christ in his life, after he met the Lord, he realized na ang usapang pangrelihiyon, ang usapang pangpaniniwalang tao, makikita niyo po yan.
May nagtanong nga po sa akin pagka po ba na-save, kailangan talikuran na ang kanyang religion? Hindi ko po direktang sinagot. Biblia po ang akin pong isinagot po sa kanya. At ang isinagot ko po ay yung sinabi po ng Philippians chapter 3. And this is about the Apostle Paul being a very devoted Pharisee. Ang religion po natin kasi ngayon, hindi naman talaga maikukumpara sa klase ng mga religion nung panahon ng ating Panginoon. Lagi ko pong binabanggit, during the time of our Lord Jesus Christ, meron pong 5 popular religions. Yan po ay ang Pharisees, Sadducees, SNS, Herodians, Zealots. Yan po yung 5. 5 pa lang po yan na popular religion during the time of our Lord Jesus Christ. And then dyan sa 5 religions na yan, ang talagang sikat na sikat dahil laging kakonfronta ng ating Panginoon ay ang Pharisees and Sadducees. Ang Pharisees, sila po yung known sa hindi po naniniwala sa resurrection. Wala pong pagkabuhay na maguli. Ang Sadducees naman, ang Pharisees naman po ay talagang kilalang napaka-stricto sa usapang kautusan. At iyan po, mga kapatid, lalo na po sa usaping masasabi nating sulat po ni Moses, ito pong mga Pharisees, sila po ay talagang very particular and strict when it comes to law. Okay? So, the Apostle Paul, by religion, he is a Pharisee. And then, he can represent yung pong religion nila, kung anong klase po siya. Yan po'y malinaw na binanggit po ng Biblia sa Philippians chapter 3. Siguro po, for you to better appreciate kung ano po itong sinasabi ko, tingnan po natin ang sinabi po ng Philippians chapter 3. Kasi maganda po na yung pong mga nag-aaral at nakikinig, makita rin po nila. Ito po kasi ang sagot ko At siguro magandang kayo rin po ang sumagot. Ano po ba talaga ang dapat? Pag totoong Kristiyano na, kapag ka ba totoong Kristiyano na, mananatili pa rin sa kanyang relihiyon? Pagka po ba totoong Kristiyano na, talagang magiging panatiko pa rin ba sa kanyang religion? Again, si Apostol Pablo ay kabilang at nagre-represent ng isa sa prominent religion nung panahon ng ating Panginoon at ito po ang sinasabi po ng Biblia, Philippians chapter 3. Ang sabi po ng verse number 4, ayan, though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that yet whereof he might trust in the flesh, I more. Tingnan niyo po kung anong klase si Pablo, yung credentials niya sa pagiging relihiyoso. Circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin. Okay? An Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee. Kung ang pag-uusapan, yung pagiging stricto sa relihiyon, particularly sa law, sabi ni Pablo, Pariseo ako. At tingnan nyo kung gaano siya kasigasig sa kanyang relihiyon. Verse number 6, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. So si Apostol Pablo po, mga kapatid, hindi lang basta nakiklaim na siya ay panatiko, kundi niliwanag po niya sa sulat niya sa mga taga-Pilipos na hindi ako basta nasabi lang na may relihiyon. An Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee, blameless. Ibig sabihin, mga kapatid, talagang siya po ay po pwedeng mag-represent ng religion ng kanyang kinabibilangan. Kung ang pag-uusapan daw po, zeal, sa tindi po ng pagkarelihiyoso ni Apostol Pablo, inuusig po ang mga mananampalataya, particularly mga mangangaral ng salita ng Diyos. And if you can still recall, siya po yung may malaking kinalaman. At yan po'y binanggit mismo ng Acts chapter 8, and Saul consenting of his death. Sino po yung tinutukoy doon? Si Stephen. Si Stephen na nangangaral na ipapatay at pinagbabato at ang isa sa masasabi po nating may kinalaman ay si Saulo na siyang kinikilala nating Apostol Pablo. Kaya ang totoong sinasabi niya, kung ang pag-uusapan zeal sa religion, pakinggan niyo pong mabuti sapagkat kung tayo po'y Bible believer, mas atin pong kakatigan o papanigan ang Bible kaysa doon po sa atin pong konseptong pangtao. Ang sabi ni Pablo, kung ang pag-uusapan religion,
yung sigasig niya, dahil sa kasigasigan niya, nanguusik pa siya. Sorry po. Concerning zeal, persecuting the church. Okay, touching the law, the righteousness which is in the law, blameless. So, ganun siya katindi. Marami po kasi ngayon, kiniklaim lang na panatiko, pero hindi naman talaga knowledgeable sa kanyang religion kinabibilangan. Pero, ito po yung sagot ko sa tanong. Pagka ikaw ba, kasi sinasabi natin na hindi naman religion ang makapagliligtas, kaya hindi naman ang paglipat sa religion ang kailangan. Alam niyo, ang Baptist po, hindi po yan religion. Yan po ay affiliation na nag-a-identify ng sarili sa church. Kasi pag inaral nyo po, ang magandang aralin natin sa Bible, hindi yung religion. Ang magandang aralin natin sa Bible, yung church. Kaya kung ano yung pattern ng church sa Bible, yun po ang dapat nakikita sa church na kinabibilangan natin. Mga kapatid, mga minamahal, ito pong si Apostol Pablo, nung siya po ay totoong nakatagpo ng Panginoon, ang record sa Acts chapter 9, na siya po'y kinatagpo ng Panginoon sa road of Damascus, and then after that, inutusan na ng Panginoon si Ananias, at nilinaw na po sa atin that the Apostle Paul is a chosen vessel. Evangelist, nabibitin po kami. Nabibitin po kami. Ano po ba talaga dapat ang mangyari? Kapag ang isang tao may relihiyon, hindi nyo po kailangang lumipat ng religion. Kasi pag kailangan nyo lumipat ng religion, hindi nga religion ang nakapagliligtas. Ano ang kailangan? Kailangan mong ma-realize na hindi religion ang kailangan mo. Pagka Kristiyano ka, ganito dapat ang naging takbo ng isip mo. Evaluate po tayo evaluate po tayo. Pag totoong na-save, kasi ang tanong, pagka ba na-save, kailangang umalis sa religion? Kapag ka ba na-save, kailangan ng talikuran ang kanyang religion? Well, I want to answer that question in the clear teaching of the Word of God, particularly in the example of the Apostle Paul. What the Apostle Paul did after he met the Christ, after he got saved. Ang sabi po niya, again, niliwanag po natin, sabi sa verse number 4, though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof, that he might trust in the flesh, I bore, circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, an Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee. Concerning zeal, persecuting the church. Touching the righteousness which is in the law, blameless. Pero anong sabi niya sa verse number 7? But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yung pinangangahas niya na religion po niya, yung pinaninindigan at pinaglalaban niyang religion niya, pagdating po doon sa idea na namit na niya ang Panginoon, ang sabi niya, itinuring niya na sukal lamang. Okay? Malinaw po yan. Verse number 7, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Mga kapatid, verse number 8, emphasis, ang sabi niya, ye doubtless, and I count all things but loss. Not just his religion, but even his belief. Hindi lang yung kanyang relihiyon, kundi yung paniniwalang pangrelihiyon, ang sabi niya, ye doubtless, and I count all things but loss. For the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Minsan po nakapag-iisip, sinasabi natin na talagang nanampalataya na tayo sa Panginoon, pero ipinaglalaban pa rin natin yung religion po natin. Ang yakap-yakap pa rin po natin yung religion natin. Alam nyo po, isang bagay na dapat maintindihan nyo patungkol sa Diyos, siya po ay jealous God. Kung siya po'y nag-express na ng pagmamahal sa atin, at ang pagmamahal naman na yan ay hindi biro. Ang ama, ibinigay po ang kanyang bugtong na anak. Ang anak, ibinigay po ang kanyang buhay. Lahat ng ito ginawa para sa ikalalaya mo, para sa ikalalaya ko, para sa ikaliligtas ko, sa ikatutubos po ng bawat isa po sa atin. Nakakalungkot naman na ang ating Panginoon, ginawa po yan para sa ating kaligtasan, pero ang yakap pa rin po natin, religion po.
minsan question mark yun. Kung totoong nanampalataya, dapat ang takbo ng isip at ang magiging realist po ay ang katulad ni Pablo na dahil na-realize niya that religion cannot save us, mga kapatid. Na-realize natin that religion cannot save us, wala na ngayon tayong dapat ika-guilty na talagang ang buhay natin hindi na iikot sa religion. Ang buhay natin iikot na sa Panginoon. Kaya nakatutuwa na yung mga totoong na-save, hindi po lumipat ng religion. Kasi hindi nyo nga po kailangan lumipat ng religion. Kasi parang lumabas from one religion to another religion po yan. Hindi nga po religion ang kailangan natin eh. Ang kailangan po natin ay ang ating Panginoong Jesus. At kung gusto po nating sundin ang Panginoon, hindi po pwedeng susundin po natin ang Panginoon, susundin natin ang mundo. Susundin natin ang Panginoon, susundin natin ang relihiyon. Sabi ko nga, kung ganyan ang takbo ng isip natin, diba? Nasusunod tayo sa Panginoon, pero susunod din tayo sa religion. Ang simpleng tanong ko lang, kung magkasalungat yung ipinagagawa at yung paniniwala ng religion mo doon sa itinuturo ng salita ng Diyos, ang tanong, sino at ano ang pakikinggan po natin? Kaya kay Pablo, right away, yun ang kanyang masasabi nating naging direksyon. Ang sabi po niya, verse number 7, "But what things were gained to me, those I counted loss for Christ." And in verse number 8, "Ye doubtless, and I count all things but loss." O kayo ngayon ang sumagot. Pagka ang isang tao ba totoong na-save, yayakap pa rin sa religion? O dahil sa kanyang realization, Panginoon na kanyang yayakapin at hindi na issue sa kanya ang religion? Amen? Kasi the best answer that we can get is the answer from the Word of God. Yung sagot mula sa salita po ng Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, importante po ito. Sapagkat sabi ko nga, hindi po pwede na magiging tagasunod ka ng Panginoon na magiging man-pleaser ka. Hindi po pwedeng susundin mo, Panginoon, mag-aalala ka sa sasabihin ng tao. Carry the cross when it is heavy. Carry the cross when it is hard. Carry the cross, even people will hate you. Carry the cross with humility and holiness. So yun po ang unang bibigyan po natin ng dapat pansin sa buhay natin. Na-save ba talaga tayo? Okay? Areglado po yun. Ang tanong ngayon, sumusunod ba tayo sa Panginoong Jesucristo? Importante po na tayo, mga kapatid, mga minamahal, na tagasunod ng Panginoong Jesucristo ay magpasan ng krus. Not literal cross, but symbolically, ang cross ay ang sufferings, sacrifices, and even struggles na po pwede nating maranasan along our Christian journey. Along the way sa ating Christian journey. Carry the cross. Okay? Number 2, continue the course. Continue the course. A follower of Christ must remain faithful until the end. Kung talagang tayo po ay follower ng ating Panginoong Jesucristo. 'Di ba? So, ito, alam natin. Kanina, Romans 12:1 and 2. Ngayon naman, Hebrews 12:1 and 2. Ang sabi po mga kapatid, "Therefore, seeing we're also compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God." Mga kapatid, importante po na atin pong ipagpatuloy ang ating course. 'Di ba? Yung ating takbo. Ito po ay naglalarawan sa kalooban ng Panginoon na meron pong God-given race, and it is about the will of God in our lives. Sa ating mga buhay, mga kapatid. Importante po na ating tuloy-tuloy lang natakbuhin ang takbuhing inilagay sa harapan po natin. Ngayon, in line with the thought na talagang pagkasusunod ka na sa Panginoon, may krus, may sufferings, may sacrifices, mga kapatid, may struggles.
Kasi po, ang mundong ito, talagang yan ang magiging pressure natin. Yan po ang magiging struggle natin. Pero hindi na tayo taga-mundo. Kaya hindi na yung lakad at takbo ng mundong ito ang ating direksyon. So, iiba tayo. And we need to continue the course. Ibig sabihin, anuman ang takbuing inilagay ng Panginoon sa atin, ipagpatuloy natin yan. Okay? We need to continue the course. Ang importante po, yung sinabi po ni Apostle Paul, "Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize." Yan po yung sinabi ng 1 Corinthians 9:24. "And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, that's one that beateth the air. But I keep under my body and bring it to subjection, lest that by any means when I preach to others, I myself should be a castaway." We need to continue the course with certainty. Diba? Ibig sabihin po, ng merong pong katiyakan, don't just beat the air. Make sure that in everything we do, that is according to the given rays of God. That is exactly the direction of God in our lives. Yun naman po ang usapan ng pagsunod sa Panginoon. It means to say, you will carry the cross and you will continue the course. Ibig sabihin po, mga kapatid, kung ano po yung inilagay ng Panginoon sa harap natin, yun po ang dapat nating sundin. And we cannot separate, mga kapatid, the Word of God sa usapan ng kanyang direksyon sa atin. Because ang pinakamapa sa direksyon ng Diyos sa ating buhay ay ang salita ng Diyos. Ito po ang pinaka-manual ng ating pong pamumuhay. Sa buhay po natin, ang manual po natin ay ang salita ng Diyos. Ang map natin, salita ng Diyos. Importante lagi na tayo po ay magabayan ng salita ng Panginoon. At yun po ang magiging susi para makatiyak po tayo. Because ang ating pong tinatalakay ngayon, we need to continue the course. We need to continue the course with certainty, with courage, and with commitment. Kailangan po, in continuing the course, nandun po yung katiyakan natin. 'Di ba? So kaya kung ngayon po, habang nakikinig kayo, at kung aamin po tayo, mga kapatid, hindi ko naman alam kung saan ako dadalhin itong ginagawa ko. Wala akong katiyakan sa direksyon ko. Mga kapatid, we have the Word of God in us, and then tinuturuan po tayo. Kaya napakaganda po na tayo sa buhay po natin, magpagabay po tayo sa salita ng Diyos para nakatitiyak tayo. Yun yung sinasabi po ni Paul, "I therefore so run, not as uncertainly." Baka mamaya nga, nagpapatuloy ka nga, pero sa walang katiyakan naman. Di ba? Ang sabi niya, "I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air." Kaya nga, ang payo ko lagi sa mga Kristiyano, in doing the will of God in our life, kinakailangan po, tiyak natin na ginagawa natin to accordingly. Kumbaga, exactly kung ano po yung sinabi po ng Panginoon. Diba? Pag sinabing huwag pabayaan ang pagtitipon, huwag pabayaan ang pagtitipon. Hindi lang to sa usapan ng pag-absent, kundi yung pagiging huli po natin na dumarating sa service. Baguhin na po natin yun. Diba? So, sundin na po natin ang Panginoon nang hindi yung sumusuntok lang tayo sa hangin. Sabi ko nga, minamababaw natin ang tingin na tayo po'y nalilate na umaattend sa church. Kung ang secular nga, sa standard nila, pagka ikaw ay estudyante at papasok ka ng late, may demerit po yan eh. Di ba? May grade deduction na po kaagad yan. May demerit po yan, mga kapatid. Tingnan nyo po. Makikita nyo po, yung pong mga sa secular, may standard eh. Sa Diyos pa ba tayo mawawala ng standard? Kaya kung iniisip natin ganun-ganun lang po yun, nagkakamali po tayo. Mga kapatid, kinakailangan po sa pagsunod natin sa Diyos with certainty. Sa pagsunod natin sa Panginoon, kailangan with courage. Kasi sasalungatin mo ang mundo eh.
Kaya nga sa usapan ng laban, hindi biro ang laban po natin. Kasi ang sinasalungat po natin ay ang sanglibutang ito. Nandyan ang atake ng kaaway, nandyan ang persecution, nandyan ang akusasyon. Kung mahina-hina loob mo, bibigay ka, bibitaw ka. Sa iyong pagsunod sa Panginoon, kapag ka ang nasentruhan mo, yung talagang mga suffering, sacrifices, mga kapatid, yung magiging problema mo, yung magiging persecution mo, even the pain na mararanasan mo, kung hindi ka matapang-tapang, baka bumigay ka at baka bumitaw ka. Mga kapatid, kinakailangan po with courage na magpapatuloy po tayo sa ating takbo. Amen? Wag ho tayong papa-intimidate kay Satan. Kasi he's like a roaring lion, roaring lion. And then walketh about seeking whom he may devour. Mga kapatid, mga Kristiyano, pansinin niyo po itong ating tinatalakay. Continue the course with certainty. Continue the course with courage. And continue the course with commitment. Dapat maging committed tayo. Ano po ba ang idea ng committed? Yung ano man ang mangyari, tuloy pa rin po tayo. Continue, just continue, even when you are weary, di ba? Continue, kahit na may mga pagkakataon tayo po'y wounded, di ba? Nasusugatan, mga kapatid. Minsan, may mga pagkakataon na talagang worried po tayo, na baka ganito, yung mga negative na pag-iisip. Mga kapatid, yung pong worries, weariness, at saka yung wounds, hindi dapat pipigil po sa atin yan. Sabi ko, kung sundalo tayo ng Panginoon, sabi nga ng mga sundalo, ang taong nasusugatan, lalong nag-iibayo ang tapang. Lalong tumatapang, mga kapatid. So, importante po ngayon na tayo po'y mapaalahanan. Okay? Mga kapatid, ang pinakalundo ng lahat, complete. Okay? The calling. Complete the calling. May tawag po ang Panginoon sa atin. Isa po sa natalakay po sa messages kahapon ay ang tungkol sa calling. Kasi nga po, ang pinag-usapan namin is about the path of God, the plans of God, and the promises of God. Yun po yung pinag-usapan. Pero isang nabigyan po ng emphasis is about God's calling. Sapagkat kapag ka po tayo po ay Kristiyano, siguro yung mga pastors and preachers and full-time workers, ito po siguro yung magandang paalala sa atin. Sabi po kasi ng Bible, for whosoever putting his hand into the plow and looking back is not fit for the kingdom of God. Mga kapatid, alam niyo po, a follower of Christ must finish God's purpose for his life. Kung ikaw ay tagasunod ng Panginoon, dapat kung ano yung ang magtatapos, Panginoon. Siya nagpasimula, siya rin po ang magtatapos. Kaya nung sinabi po ni Apostle Paul, I have finished my course, mga kapatid, graduation na talaga to. Ibig sabihin, hindi lang po niya ipinagpatuloy ang kanyang kurso, tinapos niya ang kanyang kurso, ang kanyang calling, ang tawag ng Panginoon sa kanya. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. 2 Timothy chapter 4 and verse number 7. Mga kapatid, dapat, ano tayo? Finisher po tayo. Meron ako naalala, sabi ko, si Bishop Orara kasi, naging expression po niya na talagang dapat, isang naalala ko lagi sa kanya, yung pag may gagawin tayo, dapat Olympic performance. Ayan. Tapos kapag ka naman po ang pag-uusapan, mag-a-accomplish tayo. Dapat pagka mag-a-accomplish tayo, lahat ng accomplishment natin, nagawa natin ng maayos with flying colors. Yan naman po ang expression po niya. Mga kapatid, importante po na tayo po ay magtapos na talagang masasabi nating natapos natin. Yun dapat nating tapusin. That is exactly what the Apostle Paul said. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Si Apostle Pablo po, pag inilarawan natin sa simpleng paglalarawan, using that, yung kanyang claim, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. So makikita nyo po na si Apostle Paul, una, firm fighter. Kaya nga sabi ko, dapat with courage, di ba? Firm fighter, sabi niya, I have fought a good fight. Ang dami po nakakatakot na bagay sa mundong ito. Di ba? Mga kapatid, complete the calling.
Importante po yan na tayo po bilang tinawag ng Panginoon. Si Apostle Paul, nung sinabi niyang, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith, it is good to somehow consider and understand that the Apostle Paul is a firm fighter. Lumaban siya ng mabuting pakikibaka. Kaya ang sabi niya, I have fought a good fight. And then, I have finished my course. So, si Apostle Paul ay hindi lamang po firm fighter, siya po ay masasabi nating fruitful finisher. Alam niyo kung bakit? Dahil siya po'y faithful follower. Yes, the Apostle Paul in clear picture, we can say, especially dito po sa kanyang claim that I have finished my course, I have kept the faith, I have fought a good fight, I have finished my course, I kept the faith, mga kapatid. So makikita niyo po, tatlo yan. Diba? Firm fighter. Okay? Fruitful finisher. Because he is a faithful follower. So being a faithful follower, siya po ay naging firm fighter. Kaya makikita niyo po, he became fruitful finisher. Yun ang maganda po sa atin bilang mga Kristiyano. Dapat magtatapos tayo with flying colors. Diba? So mga kapatid, ang suggestion po natin ay ang mismong sinabi po ng Biblia sa isang church mention doon po sa Revelation chapter 2 verse number 10 na ang sabi niya, be thou faithful unto death and I will give thee a crown of life. In carrying the cross, because as what I've mentioned to you, that cross is a symbol of suffering, sacrifices, and you know, yung crown of life para sa mga nagsuffer yan, para sa ating Panginoon. Be thou faithful unto death. Diba? So mga kapatid, complete the calling. Huwag po tayong magsisitalikod sa kung ano po ang tawag ng Panginoon sa atin. Fearless fighter, still good. Okay na okay pa rin kasi courageous nga talagang napagtatagumpayan niya ang takot. 'Di ba? So walang takot na lumalaban. Okay din po 'yon. Fearless fighter, firm fighter, mga kapatid. Yan si Apostle Paul. So, fruitful finisher. Kasi hindi siya nagtapos ng ganun-ganun lang. Diba? And no doubt, sapagkat siya po ay faithful follower. Bakit? We need to complete the calling with faithfulness. We need to complete the calling with fervor, fervency. Diba? Mga kapatid, and we need to finish, to complete the calling with fruits. With diba? Fruitfulness. So, yun po ang kalooban ng Panginoon sa atin. Kaya nga, dapat siniseryoso ang Christian life. Dapat hindi mababaw ang tingin natin sa Christian life, sa pagiging Kristiyano. Kasi ang sabi ng Panginoon, actually, ito yung time na kung tutusin, si Peter, very expressive yan, and aggressive at the same time. And then gusto niyang ipadama na talagang, di ba, mahal niya ang Panginoon. Kaya ang nangyayari po, mga kapatid, talagang sige lang siya ng sige. Kaya nga sabi ko po, sabi ng Panginoon, pagka talaga ang pag-uusapan, yung kanyang mga disipulo, ang direktang sinabi niya, kung gusto niyong sumunod sa akin, okay? Ang sabi niya, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Okay? Ang pagsunod sa Panginoon, mga kapatid, ay nangangahulugan na talagang willing tayo to carry the cross, to continue the course, and to complete the calling. Walang ayawan, walang pagtalikod, mga kapatid, sapagkat ang ating Panginoon, ang ating katulong, kasama at ang ating magiging kalakasan sa lahat, mga kapatid, sa ating buhay. So we need to carry the cross courageously. We need to continue the course consistently, and we need to complete the calling ng masasabi nating may commitment. Okay? Complete the calling.
na tayo po ay committed sa Kanya na tumawag sa atin. So mga kapatid, mga minamahal, para sa akin, mabuhay tayo ng mainam at ito po ay sa pagsunod sa ating Panginoon. Again, 3 paalala: carry the cross, continue the course, and complete the calling. Ito po ang kalooban ng Panginoon. So let us pray. Dakilang Diyos, salamat po na muli po kaming nakapag-salo-salo. Thank you for this very important reminder. And thank you, Lord, for the clear teaching of Thy Word. Nawa, Panginoon, Ikaw na ang yakap-yakap namin sa buhay namin ngayon at hindi po ang religion. Nawa, wag naming hayaan na dumating sa punto na Ikaw, being a jealous God, ay magseselo sa amin dahil hanggang ngayon, religion pa rin po ang yakap namin. Panginoon, nawa, tiyakin namin na Ikaw na ang sinusunod namin. Hindi kung ano ang aming kinagisnan. Hindi kung ano ang relihiyong paniniwala o katuruan, kundi Ikaw na mismo, ang iyong salita, ang iyong halimbawa, ang amin pong sundin at sundan, Panginoon. Thank you for reminding us sa teksto po namin ngayon. Ikaw na ang nagsabi na kung sino man ang susunod sa iyo, matuto kaming tanggihan ang aming sarili, pasanin namin ang aming krus at sumunod kami sa iyo, Panginoon. Lord, please, give us grace na masunod ka namin lagi sa aming buhay. Nawa, kami po ay makasunod hanggang sa kamatayan, makasunod hanggang sa pagbabalik mo upang pagharap namin sa iyo, sasabihin mo po sa amin, well done, good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy Lord. Thank you, Heavenly Father, for always enlightening our minds through Thy words. Lord, umaasa po ako that Your word will not return unto you void. Lord, Ikaw po ang siyang patuloy na magpala sa ministeryo ng Believer's Breakfast. Thank you for Your enabling grace. Salamat din po sa mga sumusubaybay. Nawa ang bawat isa po ay sadya at tunay na natuto at napagpala sa iyong banal na salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.